papalitan natin tong handlebar natin na stock kasi gawa nga ng pagtumba. Ayan, medyo na-UP na siya, and also medyo na-bend and nawala na siya sa line. So ayan yung bakas ng tama. So babaklasin natin ito. So babaklasin natin ito, DIY natin. Ayan yung binili natin na low rise handlebar sa TikTok, and bumili na rin tayo ng handle grip ng Pro Taper. So DIY natin siya, and first kailangan natin baklasin ang mga ito. So tara, baklasin natin. So ito yung mga tools na gamitin natin, yung allen. So meron din ako dito extra kasi minsan magkaiba yung sukat ng mga allen, and siyempre yung mga wrench na available. So baklasin muna natin tong handle bar. Tara. So ito yung sinasabi ko, hindi sukat to, diba? Parang iba yung size nya. So ito gagamitin natin, yung luma ko ay ito. So baklasin natin yan. Dito nga sa oras na ito ay tinatanggalan natin yung bolts na kumakapit sa ating stock na handlebar. At dito nga ay gusto kong tanggalin upang masiguro na maiiwas ko ang sarili ko sa disgrasya dahil tabing ninang ito at may tama na. Dito binaba ko nga ng kaunti at may kasamang pag-iingat para may iwasan na maputulan ng kahit anong klaseng cable. Ito yung handlebar natin, no? So makikita nyo parang yung pinaka-grip is nakalagpas dito sa mismong pagkakabitan, but siguro okay lang, hindi naman siguro makaka-apekto yan. And yan, so pwesto na lang natin yan kung paano natin diskartehan yan. Dito naman ay inaanggulo na natin yung pwesto ng ating bagong handlebar. Titingnan ko kung ano ba ang mas maganda, kung iuusad ko ba ito papunta sa mismong rider o palabas. At dito ay sinisiguro ko na maipapantay ko ito para safe. Napit na natin. So yan. Ito pansin ko parang malayo ito. Butas niya rito. Sana wala maging problema. Sana hindi na tayo magbubutas para dito sa mga holes na to. So yun yung setup niya. Okay naman, diba? Ayan, tara, tuloy natin. Ito nga sinimulan ang baklasin yung mga nakabit na caliper at switches dyan sa ating lumang handlebar. Iniisa-isa ko tanggalin na may screw and bolts, at meron itong kasamang pag-iingat upang may secure natin dito sa ating bagong handlebar. Habang yan ay nakalaylay, iniingatan ko rin yan na hindi basta-basta bitawan para maiwasan maputol ang hose o kahit anong klaseng wire na nakalagay dyan. At dito sinusukat ko kung ubra ba. Alright, so nakabit na natin tong kabila side, pero may problema tayo kasi yung butas nya, sa focus natin, ito, wala siyang butas dyan. Ang butas nya kasi ay nasa ibabaw. So ito kasi ay pang pantra, so magbubutas tayo dyan. So for the meantime, ganyan na lang muna siya para lang makita natin yung fittings. At least makikita natin kung saan natin patatamahin yung bala ng barena pag meron na tayong barena, no? So butasan natin yan dyan. And hindi naman siya gumagalaw, pero ang problema, tatagos ang tubig yan kapag maulan. So kailangan nakasarado talaga yan. At saka ito, para mapit itong kanyang switch. So yan, try natin mangiram ng tatawag na barena.
So dito muna tayo ulit sa kabila. Testing natin dito. Same procedure, tinanggal din natin yung switches and caliper dito sa kabila para mailagay natin dito sa ating bagong handlebar. At ito nga yung throttle natin ay hinuhulma ko o sinusukat ko ng maayos upang masigurong lapat na lapat ito at hindi ako magkakaroon ng problema kapag minamanayaw ko na yung motor. Baliktarin na lang natin to, no? Try ko nga baliktarin. At dito nga hindi na ako mapakali. Sinubukan kong baliktarin yung binili natin handlebar para yung butas ay pumunta sa ilalim. Pero talagang nasa-sense ko ang pinakamahirap na parte rito. At ganun pa man ay wala tayong gamit na barena para magbutas sa ilalim na ito. Kaya ginagawa ko lahat ng paraan upang ma-fit lahat ng dapat natin ikabit sa handlebar na to. So ito, medyo iniisip ko kung paano ko siya gagawa ng paraan. Hindi pala natin pwede ito baliktad kasi lalayo yung butas. May kakapalan to. So, mahirapan tayong magbutas. Pero, dito nga yung sinusukat ko na yung luma kong handlebar at itong bago nating handlebar para malaman ko kung saan ko dapat patatamayan ng butas. At ito, nakahiram nga tayo sa ating kapitbahay ng barena na magagamit natin pang butas. Okay, so nakahiram tayo ng barena and so magbubutas tayo dito sa baba kasi yung butas niya is nasa taas. So pang pantra to na mga TMX, mga ganun. Kaya sa ibabaw yung kanyang butas. So ang bubutasan natin ngayon is itong ilalim. So para mabutasan natin yan, kailangan natin makuha portion ng ating bubutasan. So ito. So testing natin, tara. Ay, makapal-kapal pa naman itong bakal na to. Dito nga ay dumudulas lang yung barena natin at kahit anong gawin ko ay hindi pa rin talaga bumabaon yung barena natin. Ginamitan ko na ng paa pero ganun pa rin ang nagiging resulta. Kaya kumuha ko ng concrete nail at binaon ko muna dito yung dulo ng concrete nail para magkaroon siya ng uka at madali ko na lang may tutlok yung talim ng ating barena at siguradong kagagat ito. Dito nga mapapansin natin na kumakagat na nga yung talim ng ating barena dahil unti-unti nang lumalabas sa mga pulbos na ito at unti-unti na rin itong bumabaon sa ating bakal. At matagumpay na nga natin nabutas itong kabila. Tara, dito naman tayo sa kabila. Ito naman ang ating bubutasan. Dahil nga sa pagbutas natin o yung paggawa natin ng uka, madali natin na ibaon yung ating barena. So tara, sabit na natin to. Ito nga nung tatanggalin ko na yung caliper dito sa may bandang kanan, ginamit ko itong barena dahil hindi na kaya ito ng yabe. At tila ba'y minamalas talaga ako dahil mas nauna pang umikot ang aking kamay kasama ang barena. Dahil nga ever since hindi pa ito nababaklas, medyo may katigasan talaga ito. Pero sa wakas,
Dahil sa ating tiyaga, natanggal din natin yung naiwan na bolts dito. Sa mga tagumpay na nga natin natanggal lahat ng switches at caliper dito. At ito nga naman yung ating lumang handlebar. At ito naman ang ating bagong handlebar, i-fit ko ulit siya. At susubukan ko nang ilagay lahat ng switches and yung mga caliper natin para masiguradong fit. Alright guys, so nakabit na natin yung handlebar natin na low rise and yung binili natin na handle grip. And yun, biglang umulan. So minadali ko na yung kabit. So for further adjustment, i-update ko na lang kayo kasi sigurado meron pa yung counting adjustment na mangyayari. Kasi may mga hoses tayo na hindi nag-fit. So kailangan natin ng counting adjustment para doon. So titignan pa natin kung ano yung pwedeng maging adjustment para doon sa handlebar na yun. But as of the moment, kinabit muna natin siya pansamantala. And ito siya ngayon. So medyo muulan lang kasi. So tara, silipin natin mabilisan. Okay naman na to. Yan, so medyo ito bumaba pa. Mag-adjust pa tayo rito. So titignan pa natin kung ano yung magiging adjustment natin para dito. Kasi ito, syempre yung charging port natin kailangan natin yung ma-access pag mag-charge tayo. Pero ngayon hindi natin siya ma-access kasi kumakalang siya. So ang other option dito is mag-riser tayo, pero ayoko nun, kaya nga tayo nag-low rise so yan, nabit na natin. So unti-untiin lang natin yung pyesa, tapos kapag marami na tayong pambiling pyesa, di laban na natin yan, diba? Okay na. So ito yung, so medyo may ano pa dyan, kailangan pa yan ng adjustment. So magpapalit din tayo ng signal light. Meron na tayo dyan signal light. Like it's delirium, ay, like it's delirium, ay, I got delirium, ay, like it's delirium, yeah, like it's delirium. She just wanna bounce to it, baby, get your giddy on. Walk up to the stage with a drink like I'm Giveon, but I never came here to sing what I'm really on. Giving dividends, I'm trying to boost your career and all. Know you got a binge, you ain't got one with the ceiling gone. If you wanna get it, in-adjust na natin to. So ito, sinagad na natin para magkaroon siya ng espasyo dito para sa charging port. Yan. So okay na yung charging port natin. Hindi na siya mahirap kunin. Diba? Yan. Easy to access pa rin. Ganyan na lang siya yan. Yan. So makapag-charge pa tayo. And yan, so medyo nag-bend lang to konti, pero okay lang yan, hindi mo puputok yan. Yan. So yun yung tindig nyo ngayon, diba? Mas maganda na kumpara dun sa una. Pag binaba mo yan, ganyan, diba? Parang nagiging kasukat nyo na to yung dito nya. And yun, so mas magiging aggressive na yung itsura nya kapag sinakyan mo, diba? So nagbagay din yung kulay nya na black kasi black din tong lahat ng panel nya. So ito na susunod natin, kapalitan natin to kasi ano, nakangat na yun, check natin. Like it's delirium, ay, like it's delirium, ay, I got delirium, ay, like it's delirium, yeah, like it's delirium. She just wanna bounce to it, baby, get your giddy on. Walk up to the stage with a drink like I'm Giveon, but I never came here to sing what I'm really on. Giving dividends. Kung babangga, hindi naman babanggain. Pasok pa yung daliri natin. So hindi na tayo magra-riser dyan. Ayan.
Ito, parang mas malaki yung uwang nito. Pero okay lang. Pero yun, pantay naman yan. Diba? So yun lang naman in-adjust natin. Wala naman na tayo masyadong ginawa. In-adjust lang natin ito. Ito. Yan. So okay na siya. Maporma na yan. Ganda yung tindig, no? Tapos ito, hindi ko na ito papalitan. Kasi malaki yung ano na ito eh. Malaki yung view. Yan. So okay na yan. Ito next natin palitan yan. Yan. Sunod yan, repaint. Maangas na. Ganda na, diba? Kung papansin nyo, para siyang straight. Pero hindi, may curve yan na low rise lang. Ay, through the fire like a shotgun song. Ay, through the fire like I'm taking off. Like a rocket, I got wishes in my pocket.